Magandang buhay mga bata! Ang ating asignatura ngayong umaga ay ang Aralin Panlipunan 5 para sa Quarter 2, Week 4 at 5. At ang ating aralin ay ang Epekto ng Patakarang Kolonyal. Ito ay may layunin na pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na nasusuri ang epekto ng patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa, tulad ng pagbubuwis, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo sa tabako, sapilitang paggawa at iba pa. Ang araling ito ay ginawa upang gabayan ka na matutunan ang mga kasanayang inaasahang mahubog sa iyo pagkatapos mo pagdaanan ang iba't ibang mga gawaing nakapaloob sa aralin na ito. Sa katatapos na aralin ay nasuri mo at naunawaan ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. At narito ang epekto ng patakarang kolonyal. Ang araling ito ay naglalaman ng mga epekto ng mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Matapos mong mapag-aralan, basahin at sagutan ang mga gawain sa aralin na ito, inaasahan na masusuri mo ang epekto ng patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa, tulad ng pagbubuwis, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo sa tabako, sapilitang paggawa at iba pa. At narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Hanapin ang mga salitang may kaugnayan sa aralin. Ito ay maaring pahalang, pahilis, patayo o pabaligtad. Pagkatapos makita ang mga salita, ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. At narito ang mga katanungan. Una, ano-anong mga salita ang nakita o naisulat mo mula sa gawain? Pangalawa, mula sa mga salita, alin sa mga ito ang may kaugnayan sa mga larawan na nasa pahina 21 at bakit? At para sa ikatlong bilang, ano kaya ang kinalaman nito sa ating paksang tatalakayin? Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para sagutin ang mga pagsasanay. Ngayon ay atin ang iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Ano-ano nga ba ang mga salitang makikita natin dito sa ating gawain? Ayan, so meron tayong paggawa, meron tayong monopolyo, meron tayong bandala, sapilitan, reduksyon, galyon, at buwis. Ilan lamang yan sa mga salita na may kaugnayan sa ating aralin ngayong umaga. At atin namang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa para sa mga katanungan. Para sa unang tanong, ang sagot ay monopolyo, sapilitang paggawa, buwis, bandala, galyon, reduksyon. At ang ikalawa, mula naman sa mga salita, alin sa mga itong may kaugnayan sa mga larawan na nasa pahina 21 at bakit? Ang mga salita na may kaugnayan sa larawan ay ang mga sumusunod. Una, galyon. Ito ay ang sasakyang pandagat na ginamit ng Espanyol upang magdala ng mga kalakal sa Pilipinas. Ikalawa ay ang monopolyo o yung monopolyo sa tabako. Ito ang naging pangunahing produkto noong panahon ng mga Espanyol. Ikatlo, sapilitang paggawa. Ito ay ang pagpilit ng mga mapang-aping Espanyol sa mga katutubong Pilipino na magtrabaho kahit hindi nila gusto. Ang sunod ay ang reduksyon. Ito ay ang pagsasama nila ng mga Pilipino sa isang panirahan o pueblo. Ang kasunod ay ang buwis. Ito ang pinagbabayad ng mga Espanyol ang mga Pilipino nang hindi makatuwirang buwis o tributo. At para naman sa ikatlong katanungan,
Ano kaya ang kinalaman nito sa ating paksang tatalakayin? Ang mga salitang nahanap sa puzzle ay may kinalaman sa mga epekto ng patakarang kolonyal na ipinatupad ng mga Espanyol sa bansang Pilipinas. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibigay ang mga salitang kaugnay ng salita na nasa loob ng kahon at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, sa kasalukuyan, ano ang kalagayan ng politika sa bansa? Ikalawa, paano nakakaapekto ito sa pag-unlad ng ekonomiya? At ang ikatlo, naisip mo ba kung anong uri ng politika mayroon ng bansa noong panahon ng mga Espanyol? Bibigyan ko kayo muli ng sapat na oras para sagutin ang mga gawain. Ngayon naman ay ang pagbabasto natin sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Para sa politika, ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa na pinamumunuan ng presidente at pangulo at may 3 sangay ng pamahalaan. Ang tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom. Ang pangulo ay pinipili sa pamamagitan ng eleksyon o halalan. Para sa una, mahusay at maayos na pamumuno at pagpapatupad ng batas. Para sa ikalawa, pagbuo at pagpapatupad ng batas na pumoprotekta sa karapatan ng mamamayan. Para sa ikatlo, paglikha ng mga proyekto o programa para sa mga mahihirap at pagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan. At ang ikaapat ay ang paglikha ng mga programang tutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. At para naman sa mga kasagutan para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, punan ng chart sa ibaba ng mga impormasyong kinakailangan. Base sa paksa, ano ang iyong alam at ano ang iyong gustong malaman. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. Pagkatapos mong gawin ito, ituloy ang pagbasa sa paksa at pagkatapos muling balikan ang gawain at sagutan ang bahaging natutunan. Ngayon ay bibigyan ko muli kayo ng sapat na oras upang sagutin ang mga pagsusulit or gawain. Ngayon ay atin ang iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Para sa pagbubuwis, ano ang iyong alam, gustong malaman, at ang iyong natutunan? Para sa sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo sa tabako, sapilitang paggawa at patakarang pampulitika. Unahin natin ang pagbubuwis. Ang pagbubuwis ay ang pagbabayad ng pera o salapi sa pamahalaan. Ang gustong malaman, sistema ng pagbabayad ng buwis noong panahon ng Espanyol. At ang ating natutunan ay ang pagmamalabis ng mga Espanyol sa paniningil ng buwis. Para naman sa sistemang bandala, ito ay ang sapilitang pagbili ng mga Espanyol ng mga ani ng katutubo sa murang halaga. Halaga ng pagbili ng mga Espanyol sa mga ani ng katutubo. Dahil sa mababang halaga na bibili ng mga Espanyol ang ani ng katutubo, sila ay nalulugi. Para naman sa kalakalang galyon, ang ating alam ay ang sasakyang pandagat gamit sa pakikipagkalakalan. At ang gusto pang malaman, mga bansa na nakakapalitan ng produkto ng Pilipinas. At ang ating natutunan, ang kalakalang ito ang naging pangunahing pinagmulan ng malaking kita ng kolonyalistang Espanyol sa bansa. Dumako naman tayo sa monopolyo sa tabako. Ano ang ating alam? Tabako ang pangunahing produkto ng bansa noon. At ang gusto nating malaman, saan dinadala mga produktong tabako? At ang ating natutunan,
Hindi nalinang ang pagtatanim ng ibang produktong pang-agrikultura. Para naman sa sapilitang paggawa, ang sapilitang paggawa o pagtatrabaho o polo i-serbisyo. At ang gusto pang malaman, bilang ng araw ng sapilitang paggawa at edad na maaring magtrabaho. Ang ating natutunan, pag-aabuso ng Espanyol sa mga katutubo. At para naman sa patakarang pampolitika, ang ating alam, sentralisadong pamahalaan ang itinatag ng mga Espanyol. At ang gusto pang malaman, tawag sa pinuno ng bansa noong panahon ng Espanyol. At ang ating natutunan, malupit at di makatarung ang pamamahala ng Espanyol. Ngayon mga bata, ganyan din ba ang inyong mga kasagutan? Magaling? Ngayong malaman mo na ang mga paunang impormasyon tungkol sa aralin, iyon namang lilinangin at pagyayamanin ng mga naunang kaalaman sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng mga teksto at pagsasagawa ng mga gawaing nakapaloob dito. Unahin natin ang polo i-servicios o sapilitang paggawa. Ang polo ay sapilitang pagtatrabaho ng 40 araw ng lahat ng mga lalaking Pilipino na may gulang na 16 hanggang 60. Kailangan nilang maghandog ng kanilang mga serbisyo sa pamahalaan. Gumagawa sila ng tulay, kalsada, simbahan at galyon. Batay sa laws of Indies, may mga partikular na kondisyon sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa upang maiwasan ang pang-aabuso ng mga pulista. Nakasaad sa batas na kailangan bayaran ng mga pulista sa kanilang pagtatrabaho. Hindi rin sila dapat dalhin sa malalayong lugar upang doon magtrabaho. Bagamat may mga batas na dapat sundin sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa, hindi naman ito na isa sa katuparan o nasusunod. Sa kabila ng mabibigat na gawain ng mga pulista, hindi sila nababayaran. Kadalasan, sila pa nagdadala ng mga material sa mga infrastrukturang gagawin nila gaya ng adobe, itlog, at pulot-pukyutan sa paggawa ng simbahan. Dinadala rin sila sa malalayong lugar upang doon magtrabaho kahit na nakasaad sa batas na hindi ito ang dapat maging patakaran. Dumako naman tayo sa sistemang bandala. Ang sistemang bandala, ito ay ang sapilitang pagbili ng mga Espanyol ng mga ani ng mga katutubo sa murang halaga. Ito ay tinatawag na bandala. May nakatakdang bilang o dami ng produktong ipagbibili sa pamahalaan ang bawat lalawigan. Ang ating mga ninuno ay kadalasang binigyan lamang ng kasulatan ng pangako para sa aning ipagbibili nila. Ngunit hindi naman sila nababayaran. Hindi natupad ang maraming mga pangako, kaya maraming mga Pilipino ang naghirap. Tinatawag din itong compras reales. At ngayon naman ay ang kalakalang galyon. Nagkaroon ng kalayaan sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Ito ay tumagal mula 1565 hanggang 1815. Ito ay tinatawag na kalakalang galyon o kalakalang Maynila, Acapulco o Mexico. Ang kalakalang ito ang naging pangunahing pinagmulan ng malaking kita ng kolonyalistang Espanyol sa bansa. Umabot sa 110 na galyon ang naglayag sa loob ng 250 na taon. Ito ay mula 1565 hanggang 1815 hanggang 1593. Mahigit 3 barko ang naglalayag mula at patungo sa mga pantalan ng Maynila at ng Acapulco. Ang kalakalang ito ay naging kapakipakinabang at naging dahilan upang magpetisyon kay Haring Felipe II ang mga mangangalakal sa Sevilla sa Espanya na protektahan ang monopolyo ng Casa de Construcción na nakabase sa Sevilla. Dahil dito, nagpalabas ng kautusan noong 1593 na nagtatalaga ng 2 galyon lamang ang maaring maglayag kada taon mula sa 2 pantalan. Ang isa ay naglalayag mula Acapulco papuntang Maynila na may 500,000 pisong halaga ang mga kalakal.
At ang ikalawa naman ay naglalayag mula Maynila papuntang Acapulco na may karagdagang produktong nagkakahalaga ng 250,000 piso. Sa ganitong limitasyon, kinailangan ng paggawa ng pinakamalaking galyon na gawa sa matibay na kahoy sa Pilipinas at makapagsasakay ng mahigit na kargamento at mga pasahero. Naging sanhi din ito ng talamak na korupsyon sa gobyerno. Napabayaan din lalo ang mga probinsya dahil ninais ng mga opisyal na lumahok sa kalakalan. Ang kalakalang galyon ay nagtapos noong 1815, ilang taon bago lumaya ang bansang Mexico mula sa pananakop ng Espanya noong 1821. Ilan sa mga epekto ng kalakalang galyon ay ang nagkaroon ng kontrol ng mga Tsino sa kalakalan. Ikalawa, nagkaroon ng palitan sa kaalaman sa filosofiya. Ikatlo, teknolohiya at maging sa agham ay nagkaroon ng palitan ng kultura at pagpapaunlad ng mga ito. At sa pag-alis at pagdating ng galyon, malaki at mahalaga ang tulong na nagawa nito sa kabuhayan ng mga tao. Lumago din ang ekonomiya ng bansa. Ngayon naman ay ating talakayin ang monopolyo sa tabako. Ang programang ito ay nangangahulugan na ang pagtatanim, pag-aani at pangangalakal ng tabako ay nasa mahigpit na pangangalaga at kontrol ng pamahalaan. Isang pamaraan upang matiyak at mapanatiling malaki ang kinikita ng Espanya dito. Kaugnay nito ay hindi nalinang ang kalayaan sa pagtatanim ng iba pang produktong agrikultural lalo na sa mga lugar kung saan ito lamang ang ipinatatanim. Nakilala ang Pilipinas sa pangunahing tagagawa ng tabako sa alinmang bansa sa silangan. May multa ang mga magsasakang hindi makakatupad sa itinakdang aanihin. Sa Maynila, dinadala ang mga dahon ng tabako at umabot sa hari ang katiwaliang bunga ng monopolyo kaya ipinatigil ito at tuluyang nahinto sa panahon ni Gobernador Primo de Rivera taong 1882. Ano-ano nga ba ang epekto ng monopolyo ng tabako ni Gobernador General Jose Vasco? Narito ang mga positibong epekto. Una, tumaas ang ating ekonomiya. Ikalawa, maraming bansa ang nakipagkalakal sa atin para sa tabako. At ang ikatlo, nakilala tayo bilang Land of Tobacco dahil sa pag-import natin ng mataas na uri ng tabako. Ngunit ito ay may mga negatibong epekto din. Una, nagkaroon ng magtinding tagutom ang mga magsasaka ay tanging tinatanim na lamang ay ang tabako. At ang ikalawa, maraming namatay dahil sa tagutom, dahil sa monopolyo sa tabako. At ang ikatlo, maraming mga magsasaka ang nag-alsa dahil sa paraan ni Gobernador General Jose Vasco. Atin namang talakayin ang buwis o ang tributo. Tumutol ang maraming Pilipino sa pagbabayad ng tributo dahil na rin sa pag-aabuso ng mga enkomendero na lumilikom nito. Bukod sa tributo, marami pang ibang buwis ang ipinapataw sa mga katutubo. Ang donativo de Zamboanga, falwa at vinta ay ang mga buwis na kailangan bayaran upang suportahan ang hukbong militar sa pagsugpon ng pananlalakay ng ilang mga Muslim sa pagkakataong nambibihag sila ng mga katutubo upang ibenta bilang alipin. Naging dahilan din ito upang magkamkam ng pera ang mga tiwaling Espanyol na walang hangad kundi ang mapagyaman bago bumalik sa Espanya. Sa bandang huli, napagtanto ng mga katutubo na sa halip na mapakinabangan nila ang tributo para matugunan ang mga batayang pangangailangan, lalo pa itong nagsadlak sa kanila sa kahirapan. Ngayon naman ay ating talakayin ang Royal Company. Real Compañía de Filipinas or ang Royal Company of the Philippines ay itinatag noong Marso 10 or 1785 or March 10, 1785. Layunin nitong maitaguyod ang kalakalan sa pagitan ng Espanya at Pilipinas
at mapaunlad ang mga industriya at agrikultura ng bansa. Walang buwis na ipinapataw sa mga produkto mula Europa at Amerika. Nalugi dahil sa mahinang pangangasiwa ng mga pinuno at nabuwag noong Setyembre 6, 1984. Ang pagkakabuwag nito nagbukas sa malaking kalakalan. Reduksyon. Ang reduksyon sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, napansin nila agad na sa karamihan sa mga katutubo ay nakatira malapit sa ilog, sapa o dagat. Sa mga nasabing lugar, magkakahanay or linear ang pagkakaayos ng pamayanan sapagkat sinunod lamang ng mga kabahayan ang direksyon sa dalampasigan. Ang sinaunang kaayusan ng pamayanan ng mga katutubo ay hindi pabor sa mga Espanyol. Una, ang ganitong kaayusan para sa kanila ay hindi nagpapakita ng sibilisasyon, sapagkat ang mga sibilisadong tao para sa kanila ay nakatira sa pamayanang may pagkakaayos kung saan may sentro. Kung gayon, malinaw na ipinatutupad ang patakarang reduksyon upang mas maging madali ang mga sumusunod. Ang pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng Kristyanismo, pangongolekta ng buwis at pagbabantay sa kanila at paghuli sa mga lumalabag sa batas. Gayunpaman, nagdulot ito ng mga negatibong epekto sa mga katutubo sapagkat nalayo sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan at nawalay sa mga kamag-anakan. Napilitan din silang magbayad ng buwis at sumunod sa patakarang Espanyol dahil ang paninirahan sa pueblo ay may kaakibat ng pagtanggap sa pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ngayon mga bata ay ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ang panuto ay isulat sa tamang hanay ang mga salita o parirala na nasa loob ng kahon. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. At narito ang mga parirala. Sa pilitang paggawa, sa pilitang pagpapatira ng mga katubo mula sa malayas sa kanilang orihinal na tirahan, pagbabayad ng buwis o tributo ng mga katutubo, sa pilitang pagbili ng mga Espanyol ng mga ani ng katutubo sa murang halaga, pagkakatatag ng Royal Audienza o kataas-taasang hukuman, pamumuno ng mga gobernador general, donativo de Zamboanga, falwa at venta, sedula personal, at monopolyo sa tabako. Ngayon ay inyong igugrupo o ipapangkat para sa patakarang pang-ekonomiya at patakarang pang-politika. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para sagutin ang pagsasanay. Ngayon naman mga bata ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Ano-ano nga ba ang mga patakarang pang-ekonomiya? Una, sa pilitang paggawa. Pagbabayad ng buwis o tributo ng mga katutubo. Sa pilitang pagbili ng mga Espanyol ng mga ani ng mga katutubo sa murang halaga. Donativo de Zamboanga, falwa at venta. At ang monopolyo sa tabako. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga patakarang pampolitika. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, sa pilitang pagpapatira sa mga katutubo na malayo sa kanilang orihinal na tirahan. Pagkakatatag ng Royal Audienza o kataas-taasang hukuman. Pamumuno ng gobernador general. At ang sedula personal. Ngayon naman mga bata ay ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang makabuluhang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga katanungan. Una, ano-ano ang mga patakarang pang-ekonomiya ang ipinatupad ng mga Espanyol sa bansa? Ikalawa, mula sa sagot sa unang bilang, ilarawan ang mga patakarang pang-ekonomiya sa iyong sariling pagkaunawa. Ikatlo, may epekto ba ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatupad sa ating bansa at bakit? Ika-4,
Sa panahon ngayon, nararanasan pa ba ito ng ating bansa at bakit? Ikalima, kung ikaw ay isa sa mga katutubo noon at nakita mo na ganito ang mga gawain na pinatupad sa bansa, paano mo maimumulat ang lahat ng mga Pilipino sa maling ginagawa ng mga Espanyol? At ang ika-anim, kung bibigyan ka ng isang kapangyarihan na magpapatupad ng isang patakaran pang-ekonomiya, ano ito at bakit? Ngayon mga bata, ibibigyan ko kayong muli ng sapat na oras para sagutan ang pagsasanay. Atin ang sagutan ang mga tanong. Para sa unang bilang, ano-ano ang mga patakaran pang-ekonomiya ang pinatupad ng mga Espanyol sa bansa? Narito ang aking kasagutan. Ang polo y servicios o sapilitang paggawa, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopoly sa tabako, buwis o tributo ay ang mga patakarang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng mga Espanyol sa bansa. Para naman sa ikalawang tanong, mula sa sagot sa unang bilang, ilarawan ang mga patakarang pang-ekonomiya sa iyong sariling pagkaunawa. Sa akin pong pagkaunawa, ang polo y servicios o sapilitang paggawa ay nangangahulugan ng sapilitang pagtatrabaho ng walang bayad. Samantalang ang sistemang bandala naman ay tumutukoy sa sapilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga katutubo sa murang halaga. At ang kalakalang galyo naman ay ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Mexico. At ang monopolyo sa tabako ang tawag sa pagkontrol ng pamahalaan sa pagtatanim at pagpigil sa pagtatanim ng iba pang agrikulturang pananim. Ang buwis o tributo naman ay pinatutupad ng mga Espanyol upang makalikom ng pondo para matustusan ang pangangailangan ng kolonya. Para sa ikatlong bilang, may epekto ba ang mga patakaran pang-ekonomiya na pinatupad sa ating bansa at bakit? Malaki ang naging epekto ng mga patakaran pang-ekonomiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa ating bansa. Maliban sa pang-aabusong ginawa ng mga ito sa ating mga katutubo, ay lubos din nilang inabuso ang ating likas na yaman sapagkat ekstraktibo ang ipinatupad nila na patakaran sa larangan ng ekonomiya na ibinatay sa pagkuha ng lakas at paggawa at likas na yaman ng Pilipinas. Para sa ika-apat na tanong, sa panahon ngayon, nararanasan pa ba ito ng ating bansa at bakit? At narito ang aking kasagutan. Sa panahon ngayon, iba ang paraan ng pagpapatupad ng batas ng ating pamahalaan kumpara sa mga Espanyol. Ngunit, nakararanas pa din tayo ng korupsyon dahil sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan at nananatili pa din ang pagbabayad ng buwis na lalong nagpapahirap sa mga kapwa nating mga Filipino, lalo't higit ang mahihirap na maliit lamang ang kinikita. Para sa ikalima, kung ikaw ay isa sa mga katutubo noon at nakita mo na ganito ang mga gawain na pinatutupad sa bansa, paano mo maimumulat ang lahat ng mga Pilipino sa maling ginagawa ng mga Espanyol? At narito ang sagot. Hihimukin ko sila na gumawa ng mga hakbang upang may pagtanggol ang aming mga karapatan bilang mga Pilipino at imumulat ko sila sa mga pang-aabusong ginagawa ng mga Espanyol. Para sa ika-anim, kung bibigyan ka ng isang kapangyarihan na magpatupad ng isang patakarang pang-ekonomiya, ano ito at bakit? At narito ang aking kasagutan. Kung ako ay bibigyan ng kapangyarihan na magpapatupad ng isang patakarang pang-ekonomiya, ito ay ang pag-aangat sa ating mga produkto upang mas kumita ang ating mga magsasaka at mahihirap at pagtatakda ng tamang halaga o presyo para sa ating mga produkto. Ang aking mga kasagutan ay halimbawa lamang. Kung kayo ay may naisip na iba pang mga sagot, maaari ninyong isulat ang inyong sariling pangunawa. Ngayon naman ay dumako tayo mga bata sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Piliin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot.
Para sa unang bilang, meron tayong reduksyon. Sa ikalawa, may tributo. Sa ikatlo, polo. Sa ikaapat, bandala. At sa ikalima, ang galyon. Bibigyan ko muli kayo ng sapat na oras para sagutin ang pagsasanay. Ngayon naman mga bata ay ating iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 6. Para sa unang bilang, ano nga ba ang reduksyon? Ito ay ang pagtitipon sa iisang lugar. Letter C ang tamang sagot. Para sa ikalawa, tributo. Ano nga ba ito? Ito ay ang pagbabayad ng buwis. At sa ikatlo, polo. Ano nga ba ito? Letter D, walang bayad na paggawa. Ang ikaapat, bandala. Letter C, pagbili na produkto sa murang halaga. At ang ikalima ay ang galyon. Ito ay ang sasakyan, letter A, sasakyang pandagat na may dalang mga produkto. Nakuha nyo ba mga tamang kasagutan mga bata? Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa paggawain sa pagkatuto bilang 7. Panuto. Isulat sa sagutang papel ang hinihingi sa bawat bilang. Piliin ito sa loob ng kahon. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay ang monopolyo, 12 reales, mga katutubo sa Ilocos at Cagayan, buwis, kasama, tabako, 1571, asyendero, 8 reales at 1785. Para naman sa una, mga magsasakang nangungupahan sa kanilang lupang sakahan. Ikalawa, naghimagsik laban sa mapang-aping sistema ng pagbubuwis ng mga Espanyol. Ikatlo, sitwasyon kung saan kontrolado o hawak lamang ng isang kumpanya o may kapangyarihan ang industriya o pagtutustos ng isang bagay o produkto. Ikaapat, taon ay pinatupad ang mapang-aping batas ng pagbubuwis o tributo ng mananakop na Espanyol. Ikalima, takdang halagang ibinayad ng mga mamamayan o korporasyon sa pamahalaan upang magamit sa maayos na pagpapatakbo ng bansa. Ika-6, halaga ng tributo o buwis noong una itong ipinatupad noong 1571. At ika-7, halaga o tributo ng buwis noong 1851 mula sa dating 8 reales. Ika-8, halamang may malaking dahong pinatuyo at ginagamit sa paggawa ng sigarilyo. Ika-9, may-ari ng lupa sa sistemang kasama, kadalasan sila ay mga Espanyol. At ang ika-10, taon na naitatag ang Royal Company of the Philippines. Ngayon mga bata, ibibigyan ko muli kayo ng sapat na oras para sagutan ang pagsasanay. Ngayon ay atin ang iwasto ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Para sa unang bilang, ano kaya ang kasagutan? Kasama. Okay, para sa ikalawa, ang kasagutan ay mga katutubo sa Ilocos at Cagayan. Ang ikatlo, monopolyo. Ang ikaapat na kasagutan, 1571. At ang ikalamang kasagutan, buwis. At ang ika-6, ito ay 8 reales. At ang ika-7, 12 reales. Ika-8, tabako. At ang ika-9 na kasagutan, asyendero. At ang ika-10, 1785. Nakuha nyo ba mga kasagutan mga bata? Ngayon ay binabati ko kayo mga bata sa inyong ipinakitang husay at galing sa ating aralin ngayong umaga. Hanggang dito na lamang at paalam mga bata hanggang sa muli nating pagkikita at sasama.